Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isa pong pulis ang pinagbabaril dyan po sa lungsod na Maynila dahil umano sa pakipaglaban niya laban ho sa illegal na droga. Marami hong nagsasabi kung bakit ang mga kriminal daw ho ay pinagpapatay. Ito, pagmasdan niyo po ito. Pulis po ang pinatay na mga walang awa ho mga drug addict ho dito. Panoorin natin. Sa 4 na buwang pagtutok ng Kilos Pronto Crime Desk sa mga karumalduman na krimeng nangyayari sa bansa, halos ang motibo ng pagpaslang ay naudyok ng illegal na droga. Kaya't sa pagbabalik ng Philippine National Police ng Oplan Tokhang, binansagan na itong Oplan Double Barrel Reloaded. Ngayon, katuwang ang mga opisyales ng barangay at simbahang katolika, titiyakin daw ng PNP na hindi magiging madugo ang kampanya laban sa droga. Pero para sa Manila Police District, isang dagok sa nila na kahit dinaan nila sa maayos sa paraan ang pagsugpo sa droga, tila nauwi pa rin ito sa kamatayan ng kanilang kabaro na si PO1 Jorsan Marie Alvarez. Luna ng kanyang kotse papasok sa kanyang duty pasado alas 10 ng gabi nito lamang at 19 ng Marso. Tinambangan ng riding in tandem si PO1 Alvarez bago pinaulanan ng mga bala sa kabaan ng Recto Avenue, Santa Cruz, Maynila. Papunta nga ng opisina, nandun na sa CM Recto, habang nagdadrive siya at na partly nakastop yung stoplight, may dumaan na motorcycle riding criminals na magkaangkas at walang ano-ano, bigla siyang binaril. Sa 16 na tam ng bala, 6 dito bumaon sa mukat katawan ng babaeng parak. 6 mo'y tiniyak ng gunman na hindi na siya mabubuhay. Sa paunang investigasyon, ang motibo ng pagpaslang kay PO1 Alvarez tungkol umano sa pagiging aktibo niya na sugpuin ang transaksyon ng droga sa kanilang lugar. Sa lugar niya ay siya ang pinagbibintangan na gi-inform sa mga pulis natin na mayroong mga activity, especially illegal drugs, dun sa kinalakihan niyang lugar. May person of interest na ang pulisya kung sinong nasa likod ng pagpaslang sa kanilang kabaro. Subalit tumanggi muna silang ipaalam ito sa publiko. Yung person of interest natin dito ay on bail at siya ngayon ito yung nakikita natin ang gulo, yung galit nung nakulong na person of interest natin. Yung laban natin sa droga, yung threat sa ating buhay is just part and parcel of our job. Kaya nga yung pagpupulis, isang paa natin na nasa hukay. Kaya pag tayo ay may trabaho patungkol sa illegal drugs, mas lalo tayong dapat na mag-ingat. Saludong kilos pronto sa mga pulis na tumutupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nagtapos man sa madugong laban ang pakibaka ni PO1 Jorsan Marie Alvarez. Kaisa po kami ng PNP sa pagkamit ng kanyang hustisya. Ito yung sinasabi ho natin, no? Kapag ang mga sinasabi hong mga EJK, wala talaga hong, walang katotohanan po yan. Biruin mo ito, law enforcer po ito, pinatay pa. So ibig sabihin talaga ho, and meron talaga hong nasa likod ho nito, yung pong mga nasa illegal drug trade, talaga hong gumagawa ng kanila pong aksyon para ho hindi sila masukol ng ating pong mga kapulisan. Ngayon, tanungin natin ang CHR. CHR, saan kayo? Dapat yung imbisigan rin po ito. Tulungan natin para makuha natin hustisya dito po sa pulis na pinatay ng ilan po natin mga kababayan. Alam mo Lex, kung talagang pag-uusapan natin, hindi sila interesado dyan dahil sasabihin nila, talagang trabaho ng pulis. Malagay sa panganib. Kabilang na kung hindi ka na uuwi. May mga pulis kasi, kung minsan ako ho'y sumasaludo sa mga pulis na sila ho'y tapat sa kanilang mga asawa. Pag alis ho ng bahay, humahalik ho sa noo, baka yung huling halik na huyan. Kaya kung maintindihan yung mga pulis na to, na kung minsan sinasabi ho natin ganito ganyan,
Pangapapanganib yung buhay. Lalo na ngayon yung declaration all out, yung tukhang na yan. Kaya tama ka, Lex. Ano sa inyo, sa HR? Oo, di ba? Ito pa babae nakakawalang nakakaawa talaga sa nangyaring ito. Sana ho yung MPD natin, Manila Police District, si General Jigs Coronel, Sir, pakitutukan itong kaso na ito at alamin ho natin kung sino talaga ho ang nasa likod nito. Ako naman, Lex, ito yung panghuli, ano? Alam ko naman, hindi kayo magiging low moral, bagkus. Yan ho yung magiging rallying point ninyo. Para tugisin ho talaga kung sino nasa likod niyan. Ay, good luck ho sa inyo. Umaasa ho kami. Talagang ito yung malalampasan ho ninyo. Masusolusyonin nyo rin.